Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Nangyari noong 2018 ng October, 2 buwang buntis ako ng mga time na yon. Tumutuloy ako sa ate ko dahil di tanggap ni kuya noon ang baby ko. Dinadalaw-dalaw na lang ako nila mama at ng daddy ng baby ko kila ate. Umuwi noon ang daddy ng baby ko sa mama niya dahil nag-iipon pa kami. Kaka-start niya lang mag-work as call center agent. Kahit may baby na ako noon, nag-aaral pa rin ako kasi graduating student na ako ng time na yon. Naalala ko galing akong school noon sinusundo ako ng asawa ko. Kahit galing UP pa siya, hanggang Nova Masure niya lang naligtas kami. Kumakain kami sa mall bago niya ako ihatid kay ate. Nung time na hinatid niya na ako kila ate, nagkwentuhan muna kami saglit, tapos nagpaalam na siya kay ate kasi papasok na siya nun sa work. Mga alas 11 ng gabi siya umalis, 1 AM kasi shift niya. Pasig pa pinapasukan niya kaya maaga siya umaalis dahil always traffic. Nung umalis na siya, nagkwentuhan lang kami ni ate sa sala, habang gumagawa siya ng project para sa anak niya. Tinutulungan ko naman siya kasi maaga pa siya gigising para asikasuhin yung anak niya papasok. Maya-maya nagpaalam na ako kay ate na matutulog na ako, kasi antok na ako noon mga 3:30 AM na rin kasi yun. Tumabi na ako sa dalawa kong pamangkin na natutulog noon sa kwarto nila, kasi yung isa kong pamangkin nandun sa kwarto ng mommy at daddy niya natutulog. Bali 3 silang pamangkin ko. Malaki ang kama ng dalawa kong pamangkin na babae, kaya doon na ako natutulog. Humiga na ako sa kabilang gilid ng kama, malapit sa pintuan ng CR nila. Madilim noon dahil di sila makatulog ng maayos, pagbukas naman ang ilaw maglilikot lang sila. Hinahanap ko yung posisyon ng tulog ko dahil di ako makatulog ng maayos. Tumagilid ako paharap sa pader, yung malapit sa pinto ng CR nila. Maya-maya nakatulog na ako, pero sa kahabaan ng tulog ko, nagising ako. Pero di ko madilat ang mata ko, napakabigat ng talukap ko, nakadapa na pala ako noon pero nakatagilid ang ulo ko. Tapos ang bigat ng likod ko. Sumisigaw ako kay ate, pero walang lumalabas na boses sa akin. Nung pinipilit ko iangat yung talukap ng mata ko, nakita ko ang paa ng isang lalaki na medyo naagnas, yung pampatay. Dasal na ako ng dasal, maya-maya nagising na ako. Tumakbo ako kaagad sa sala noon, nandun pa rin si ate, gumawa pa din siya ng project ng pamangkin ko. Sabi niya, "Oh, ba't ka tumayo, kakahiga mo lang ha?" Kinilabutan ako kasi, 3:32 pa lang sa orasan, parang 1 oras ata ako natulog, pero minuto lang nangyari yon. Tinanong ko si ate kung tama orasan niya. Sabi niya, "Oo naman kasi di pwede maging mali yan." Kinuha niya din phone niya. Nakita kong parehas nga ng oras sa orasan ni ate. Sabi ni ate matulog na lang daw ako sa sofa sa sala. Babantayan niya daw ako habang gumagawa ng project ng pamangkin ko. Lagi akong nag-sleep paralysis, lalo na nung nakabukod na kami. Nanaginip ako noon na putol daw yung maliit kong ipin, o di kaya nakunan daw ako. Kaya malapit lang bahay namin kay ate at mama para madali ko daw siya malapitan pag may problema. Pero ang pinakamasakit na bangungot na nangyari sa buhay ko ay ang nawala ang baby ko noong February 13 kung saan magba-Valentine's Day. Kinikwentuhan ng asawa ko yung baby ko ng time na yun nang biglang sumakit tiyan ko. Lakad ako ng lakad. Inabot na ako ng alas 2 pasado, mag-Feb 13 ng madaling araw ng Feb 12. Ok pa naman yung sakit nung una. Dahil akala ko naglilikot lang, nang di ko na kinaya dahil sa sobrang sakit. Kinakarga ko ng asawa ko nung time na yon para dalhin sa ospital, nang bigla na lamang lumabas sa short ko yung ulo niya. Iyak na kami ng iyak nun. Pero yung asawa ko kinuha niya ng buo dahil maari daw mamatay kaming dalawa nun. Buhay siya nang lumabas, mga alas 3 siya lumabas nun. Iniluwal ko siya ng 6 na buwan, kulang na kulang sa buwan. Kinatok ng asawa ko ang kapitbahay namin, habang karga-karga ko ang anak ko. Kahit magkakabit pa rin ang pusod namin, tumahan na siya kakaiyak nung hawak-hawak ko na siya. Nahihilo na din ako nung time na yun, pero nilalabanan ko para sa anak ko. Buti alam ng kapitbahay namin ang bahay ni mama,
Kaya nakapunta si mama agad sa amin, si ate umiiyak na rin. Pinutol ng midwife ang pusod naming mag-ina. Agad namang tinakbo yung baby ko ni mama at ng asawa ko sa pinakamalapit na ospital sa amin. Habang inaasikaso naman ako ng midwife at ni ate sa bahay. Habang tinatanggal ang bahay bata, dasal ako ng dasal noon na sana mabuhay siya. Mga 7 AM, umuwi asawa ko, niyakap niya ako ng mahigpit habang nagsusuri siya. Alam ko na agad yung sagot, iyak ako ng iyak noon dahil masakit sa akin na inalagaan at pinaglaban namin yun sa pamilya ko. Nakatulog ako habang umiiyak noon na naginip ako ng batang lalaki sa panaginip ko, alam kong siya yon. Niyakap niya ako saka siya nawala. Mag-iisang taon na din na nawala siya sa amin. Alam kong binigay ka ni God para bigyan kami ng lesson at pagtibayin pa. Kung nasaan ka man ngayon, mahal na mahal ka ni mommy at daddy. Lagi kang mananatili sa puso namin, baby. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.